Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Ginawan kita ng espesyal na tsokolate aking biro. Simbolo ng aking tapat at wagas na pag-ibig para sa iyo. Kung mapapansin mo, di ko tinipid ang mga sangkap. Kaya naman, tsokolate na lamang ang natira para sa akin. Nagagalak ako sa pagiging romantiko mo, mahal ko. Salamat. Likas sa ating mga Filipino ang pagiging mapagmahal. Ang salitang romansa ay hindi lamang nananalaytay sa ating dugo, ngunit maging sa ating kasaysayan. Alam niyo ba na bago pa man mauso ang love teams at rom-coms, ay buhay na ang pag-iibigang Filipino? Tulad na nga lamang ng tambalang Diego at Gabriela Silang, noong pinaslang si Diego, ay itiniloy ni Gabriela ang laban ng revolusyon sa pagmamahal niya sa kanyang esposo. Hindi naman pahuhuli ang hanggang kamatayang pag-iibigan ni Jose at ni Josephine Bracken. Hindi naging hadlang ang kamatayan sa kanilang pagmamahalan dahil sila ay nag-isang dibdib noong araw mismo na binitay si Jose. Sadyang busilak ang pag-iibigan ng mag-asawang Filipino noon hanggang ngayon. Sa ating pagdiriwang ng buwan ng wika, samahan niyo po kaming sariwain at ipagbunyi ang mga likas na katangian nating mag-asawang Filipino mula pa noong unang panahon. Dito po lamang sa isang espesyal na kabanata, pinamagatang, Uso pa ba ang harana? Napakaraming katangian nating mga Filipino na nararapat lamang ipagmalaki at ituro sa ating mga anak upang magpasaling lahi. Ito ang mga likas na katangian at katutubo sa mag-asawang Filipino. Kinalakihan natin at nasilayan mula sa ating mga magulang. Una na nga dito ay ang katangian ng pagiging magalang o paggalang. Likas sa bawat tahanang Pinoy ang nirerespeto ang ama bilang padre de familia. At tayo namang mga ginang ng tahanan bilang kanilang mga katuwang ay handang magpasakop sa kanilang kapangyarihan. Isang pamamaraan din ng ating paggalang ay ang pag-aantay natin sa ating kabiyak sa hapagkainan. At kadalasan nga ay tinitiis natin ang ating gutom, makasabay lang ang ating asawa sa kainan. Kami namang mga asawang lalaki ay gumagalang sa inyo sa pamamagitan ng paghalik ng inyong kamay bago kami umalis ng bahay at sa amin pagdating. Pinagbubuksan din namin kayo ng mga pinto. Tama yan. Ano ang ating ikalawa na katangian? Ikalawa ay ang pagmamahal sa pamilya. Tayong mga Pilipino ay sadyang makapamilya. At bilang mag-asawa, nagsisikap tayong itaguyod ang ating mga anak. Bahagi ng ating kultura ang pagbibigay ng sweldo o ng sahod sa ating may bahay. Tanda ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa ating kabiyak. Ang ikatlong katangian ay ang diwa ng harana. Ang harana ay isang uri ng pangliligaw noong unang panahon na talaga namang buhay pa din ng diwa hanggang ngayon. Sanay tayo na sinusuyo ng ating mga kabiyak, lalo na nga ba't kapag may nagagawa silang ikinadadamdam ng ating loob. At kapag may konting tampuhan at alitan, andyan ang pagbibigay ninyo sa amin ng bulaklak, ng pasalubong, at maging pagkain. At ang ikaapat, ang huli at pinaka-importante sa lahat, ang pagiging makadiyos. Kaugalian nating mga Pinoy ang pagiging makadiyos. Malimit natin makikita sa isang mag-asawa ang nananalangin sa isang pamilya o sa isang bahay. Tayo mga Pilipino ay pinatatag sa lahat ng mga pagsubok ng ating nadaraanan at ito'y napagtatagumpayan natin sa pamamagitan ng pagiging makadiyos. Likas talaga sa ating mga Filipino ang pagiging maalalahanin, malambing at mapagmahal. Atin pong ipagpatuloy at bigyang diwa ang mga katangian nating mag-asawang Filipino. Ipamuhay po natin ito sa araw-araw upang mapanatili ang ating kultura
at maisalin lahi sa susunod pang henerasyon. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay!